Hello po, kumusta na po kayo? Sa mga nakalipas na buwan at linggo, iilan po yung nakita ninyong video natin sa sili. Pero alam niyo po ba na nais ko pong ipabatid sa inyo na tayo po ay nagsimula sa pagbablog o pagpapakita ng ating tanim na sili. Doon po tayo unang sumikat at nakilala. At ngayon, atin pong ipapakita yung ating sili na itinanim noong October 16. Kung titignan natin, napakatanda na po itong sili na ito, pero dahil sa ginagamit nating foliar fertilizer, naging ganito po yung itsura. Panoorin niyo pong mabuti, baka kayo po ay may tanim na sili dahil ang bidyong ito ay tiyak kong makakatulong sa inyo. Ito po yung ating sili na naitanim nung October 16. August pa ito na naipunla. At nung itatanim ko ito, may mga bunga na po siya . Ngayon po ay February 24. Ang presyo po ng sili ngayon ay naglalaro sa 60, 70, 80 po yung 1 per kilo ng sili ngayon. At kahit ganun po yung presyo ng sili, napakataas pa rin po yun na talagang jackpot pa rin po yun. Kaya ang ating sili, hindi ko alam noon kung gaganda pa ito o mananatiling maliliit. Kasi lagi ko pong tinatamnan ito ng sili. Siguro sa aking pagkakaalala, mga 5 beses ko na ito tinamnan ng sili. So sa observation ko, kapag lagi mong tinatamnan ng sili, hindi gaganda yung sili. Sa unang tanim, sigurado napakaganda ng sili kasi sinasabi nilang talagang yung pag first time talagang ganda. Pero ito, dahil sa lagi ko nang tinatamnan ng sili, hindi na masyadong malalaki yung kanyang mga tanim dito. Kaya ang ginagawa ko po, kahit linalagyan ko ng magagandang foliar, yung power grower, yung heavyweight, yung anaa, hindi pa rin masyadong gumaganda. So pero alam niyo po, nung ibinalik ko yung ating probiotic, etong nangyari sa ating sili. So ilalapit ko po kayo at papakita na dati nung December, January, maliliit po yung sili nito, yung bunga nito. Sa katunayan, makikita niyo po sa bandang baba, maliliit. Pero nung ito'y lumaki, kasi isang buwan ko na ito ni-sprayhan ng probiotic, yung 3K. Ito yung nangyari. Sa maliliit, nanggaling sa maliliit sa ibaba, yon palaki na. Nung ito'y lumaki na po yung kanyang mga bunga. Tignan niyo po yung kanyang mga bunga ngayon. So ang lalaki ng kanyang mga bunga. At lahat po ito ay talagang ang lalaki. Ito po ay epekto ng paglalagay ko ng 3K foliar or 3K fertilizer, na talagang napatunayan ko na ang ganda. Dati ko na itong ginagamit noon, kaya lang siyempre sa dami ng mga produkto na lumalabas, naghahanap tayo ng bago. Nakalimutan ko, pero ito muli kong ginamit, yung probiotic. At ito, napatunayan ko na ang ganda. Sa katunayan, magtitira niyo po, ang daming mga sangang lumalabas ngayon at ang lalaki ng kanyang mga bunga. Ang nilalagay ko po dito ay urea at saka yung winner. Pero weekly ko po itong ini-sprayan ngayon ng 3K kasama yung anaa at power grower. Siyempre, hindi maalis yung Pegasus at yung Atmos kasi sila yung nag-aalis ng nito para hindi mangulot. So, kasi ngayong malamig, mangungulot po ito. Tingnan nyo yung parang mangungulot yung kanyang bulaklak. Ay, yung kanyang dahon ito po. Pero inayos po siya ng Pegasus at ng Atmos. Yan po. Kaya ang lalaki po ng kanyang dahon, no? At kapag malalaki yung dahon, siyempre, malalaki rin po yung bunga. So, alam nyo, nadidiscourage ako dito noon nung una. Kasi ang dami nang namatay dahil nababa dito ng ulan noong November. Ulan ng ulan. Ang plano ko dito, hindi na sana itutuloy. Kaya lang, noong meron pa ako natitirang mga punla, kahit may bunga na, linagay ko. So makikita nyo, may mga space po siya. Pero ang kagandahan po nito, malalapit. So
ito, mamimitas na naman tayo sa linggo. So, makikita nyo, lumalaki at talagang kumakapal yung ating sili. Ito, titignan nyo yung ating daanan. Ang prediction ko dito, isang buwan pa magsasalubong na yan. At mangyayari po yan kasi ginagamitan po natin siya ng 3K fertilizer. At kung kayo may problema sa lapnos, ang ginagamit ko dito ngayon, yung chelated calcium. Kaya yung ibang mga nagtatanim ng sili, meron pa silang nakikitang lapnos. Dito, wala pong nakikitang lapnos ngayon. Kasi napatunayan ko at nasubukan ko sa may dragon fruit natin. Tignan nyo yung mga dragon fruit natin. Bumabalik na yung mga sanga. Dati nabulok ko yan dahil sa punggos. Ginamitan ko po yan ng chelated calcium. Ayan, medyo gumaganda na po yung ating dragon fruit. Ngayon, itong ginawa natin sa sili, yung ginawa natin sa dragon fruit, ginagamit din natin dito sa sili para makita at mapatunayan, baka sakaling matuldukan na po natin yung problema ng lapnos. Pero hindi ko pa rin sigurado na yung chelated calcium at C10 na pinaghalo ay masosolusyonan yung lapnos. Pero ngayon wala akong nakikita. Though itong nakalipas na 2 linggo, linggo-linggo umuulan po dito. Nung nakaraan, ang lakas po ng ulan. So ipapasyal ko po kayo dito, ipapakita ko po lahat at para makita nyo na hindi po tayo nagsasabi ng kasinungalingan, pero kundi sinasabi po natin yung katotohanan. Alam kong may mga nagtatanim din po sa inyo. Tingnan nyo po, at sumusupang at ang lalaki ng kanyang dahon. So pag malalaki yung dahon, indikasyon niya na malalaki po rin yung bunga. So makikita nyo po yung bunga, ang lalaki po ng bunga na dati ito ang lilit ng bunga tinuton. So ito, pakita ko yung mga naunang bunga na ito maliit, maliit yung unang bunga niya na hinog na ito. Pero yung mga sumunod, ito mga malalaki na yung mga bunga niyan. Alam nyo, nung una tayong magtanim ng sili, talagang dinadayo po ito na taon na pandemic. Alam nyo, hindi naman ako nagmamalaki, hindi ko pinagmamalaki yung ating sili, pero ipinapakita ko po lang sa inyo kung paano ito palakihin. Nung bago mag-pandemic, ang sili natin noon, umabot ng 1 metro yung laki, pero talagang masanga, ang dami. Yung 1/4 noon na 1/4 hectare noon, umaani tayo ng umaabot yun ng 15 na bundle, bali 150 kilos. Tapos ang presyo noon ay naglalaro ng 150, 200, tapos umabot pa ako ng 350 noon sa 1 kilo. Kaya doon ko naranasan yung kita na sa 1/4 hectare kumita ako ng 300,000 na mahigit. So doon ko natikman yung talagang swerte sa sili. Kaya na taon-taon kong ginagawa. Walang taon na hindi ako nagtatanim nito. Lagi akong may tanim na sili. Kasi gusto kong matry, gusto kong masubukan, gusto kong talagang matikman yung sa 1/4 hectare aabot ng mahigit 1 milyon or kalahating milyon yung mapagbebentahan. Pero hindi ko pa natitikman yon, kaya lang ngayon kontento na ako sa nakukuha ko dito na yung presyo ngayon na halimbawa yung 70 kapag may 10 bundle yon, or may yung 70 na presyo pag mayroon 10 or 100 kilos, tumataginting na 7,000 yon weekly. Ganon yung na yon. So ito yung mga parting na mahina or mabababa pa. Pero papansin ko na maski ito yung dating kung titignan nyo, hindi maganda yung kanyang bunga. Pero may umusbong na bagong sanga na ito sigurado malalaki yung kanyang bunga. Ito yung mga dating bunga ang liliit. Pero umuusbong yung lumalabas yung malaking sanga na ito ay pagpapakita sa inyo na kapag hindi ka susuko, patuloy mong hahanapin yung solusyon, patuloy mong i-maintain ang iyong halaman, din yan, magkakaroon ng magandang resulta. Ito ngayon yung ginawa ko, babad sa tubig ito noong November.
No, halos mayroon pa akong palay dyan, nababad to sa tubig. Ganyan lang po yung ano, hindi ko masyadong inayos yung kanyang lupa kasi hindi naman pagandahan nung hindi siya nakaplat, hindi ko rin siya pinambok, basta pinapatubigan ko lang siya na ganyan. Tapos ini-sprayhan ko ng glyphosate na may halong ammonium sulfate at silhouette, kaya makikita nyo parang nalalantay yung mga yung mga dahon ng mga damo dyan sa silong niya. So every 2 to 3 weeks nag-spray ako ng pandamo, kaya tingnan nyo yung sura ng damo. Yan, napaparalyze po sila. Though hindi completely na-eradicate, pero nakokontrol ko po yung damo at gumaganda yung ating halaman. Hindi ka natatakot na lumusong dito kasi hindi masyadong masukal o madamo. Dahil lagi natin siyang ini-sprayan ng pamatay damo every 2 to 3 weeks. So ito po yung ating ito may mga konting ito parang lapnos pero inuud po ito. May tama po siya ng uod. Kaya may mga pangilan-ngilan na nahuhulog. Ito. Ayan. So kung mayroon kayong nais matutunan, malaman, panoorin niyo po yung ating video. Subaybayan niyo po yung ating mga ina-upload na mga video tungkol sa itong sile ito. May mga ito inuod dito kaya hindi nabulok. Ito nandito yung yung tama ng uod Asan na yan? Yan yan din yung tama ng uod dito mismo. Pero hindi to lapnos kasi pag lapnos ito, iba yung kanyang kulay, parang bulok. Pero ito makikita mo na tinamaan siya ng uod. Ayan po. So ito po yung yung kung mayroon kasi tayong alam ko na may mga sumusubaybay sa atin na mga nagtatanim ng sile. Ito na po yung ating sile. So makikita nyo na po yung kagandahan niya at kung ano yung nangyari pagkatapos na nilagyan po natin siya ng 3K fertilizer weekly. Ganyan po yung kanyang mga bunga. Halos lahat po ganyan na po yung kanyang bunga. So ngayon ang nakukuha ko dito, konti lang nakukuha dito at 2 weeks na namiras ako dito, hindi pa umabot ng 10 kilos. Lang. Mga 7, 8 ganyan. So hopefully itong kapal ng bunga nito, tiyak ko mahigit 10 na to. At sa mga susunod na pagpitas ko dito, aabot na siguro ito ng mga 30. At ang goal ko dito, kahit mapa man lang sana, mapa 100 kilos ko ito weekly. Sana hindi pa bumaba yung presyo dahil alam ko na sa ibang lugar mayroon silang problema sa lapnos, yung mga iba nangungulot pero sabihin ko po yung gamot sa pangungulot, yung Pegasus po, at lagyan nyo po siya ng chelated calcium para matibay po yung kanyang dahon at maganda yung lalabas na mga bulaklak. Hindi po mahulog yung bulaklak, hindi po din basta-basta malalanta yung ating sile. Marami pong parang umaayaw dito sa pinatubo, pero alam niyo po kung bakit ko gusto itong pinatubo. Itong pinatubo kasi hindi nag-iiba yung kanyang anghang. Tapos mas malalaki siya, hindi siya lumiliit. Talagang mas lalo siyang lumaki nung linagyan ko siya ng urea twinner. Tapos ginagamitan natin siya weekly ng Anaa Power Grower at Heavyweight. Kasama yung ating 3K fertilizer. Kaya yung 3K fertilizer talagang pinausbong niya, pinalalaki niya yung bunga at talagang pinalalaki niya din itong ating sile. So itong gitna na ito, parang pinoporset ko, tatagal pa kaya ito ng isa o isa't kalahating buwan bago sila magsalubong. Pag nagsalubong yan, talagang siguro sa isang line, sabihin na natin isang plastic yan kasi ang daming bunga at talagang patuloy siyang umuusbong. Well, yun po ang gusto nating ipabatid, ipaalam sa inyo para sa mga nawawalan ng pag-asa sa pagtatanim ng sile. Sundan nyo po yung ating guide, sundan nyo po yung ating ginagawa. Sigurado gaganda rin po ang inyong sile. God bless po.